Ulitin ko yon. Lagi natin tatandaan na kung gusto mo may marating ka sa buhay, kailangan unang-unang isa-set mo sa buhay mo is alam mo kung saan ka dapat papunta. So, nakakalungkot na part sa karamihan ng mga tao, nabuhay sila, namatay sila, nang hindi nila alam kung ano yung reason kung ba't nila ginagawa yung bagay na ginagawa nila. And it's really sad. Kasi ang ganda ng buhay eh. Naniniwala ba kayo na maganda yung buhay? Naniniwala ba kayo na yung mundo ginawa ng Diyos na maganda? Kaya lang maraming tao, hindi nila ma-enjoy yung ganda na yon simply because nakulong lang sila sa kung nasaan sila. Hindi nila nakita kung ano yung kung pwede pa palang marating. So that's one thing na binibigyan natin ng importansya dito sa negosyong ginagawa natin. Sineset natin kung saan tayo papunta. Binibigay natin yung dapat nating mapuntahan. Binibigyan natin ng chance yung sarili natin. So, lagi nyo tatandaan mga kapatid na before ka gumawa ng isang bagay, kailangan inaalam mo muna kung ano yung magiging output nito. Do you agree? Kailangan alam mo yung output. So, maraming tao, hindi nila kinoconsider yung mga output na kinakailangan sa buhay nila. That's why they end up na walang nangyari sa buhay nila. Simply because hindi naman nga nila pinag-isipan. So what I'm trying to say is, right now, i-explain ko sa inyo kung ano ba yung pinasok ninyong negosyo at ano yung pwedeng maganda mangyari sa inyo dito sa ginagawa nating business. Kaya importante na makinig kayo maigi, importante na malaman ninyo by heart ano ba yung future ng ginagawa mong business o ng pinasok mong negosyo. Because if you know kung saan ka papunta, if you know kung ano yung pwedeng mangyari sa'yo dito, I'm pretty sure may excite ka rin. So anything na alam mo kung may magandang patutunguhan, nakaka-excite po yun. So maraming tao makikita mo yung buhay nila hindi na sila excited sa buhay na meron sila. Alam nyo kung bakit? It's because wala naman na silang nilulook forward in the future. So importante po na meron tayong nilulook forward. And what I mean by looking forward, alam mo kung ano yung direksyon ng buhay na tatahakin mo. So it's really sad para sa akin na maraming tao nabubuhay ng wala silang tamang direksyon. So, with that, bibigay ko sa inyo yung direction dito sa business natin. Siyempre, sumali ka dito sa business, kailangan may mangyari. So, may mga indication na ang isang bagay nagiging successful o hindi. Let me give you an idea. Kapag naglaro ka ng basketball, tapos, doon sa basketball na nilalaro mo, walang court, walang ring. O, di ba? So, paano mo malalaman kung nagiging matagumpay ka o hindi? Importante na meron kang ring kung saan doon mo isushoot yung bola. No, importante po yun na malaman natin yun. Maglaro ka ng kahit na anong sports eh. Archery, di ba? Mag-archer ka. Kung wala kang tatargetin, wala kang tinatamaan, paano mo malalaman kung mahusay ka o hindi? So anything na ginagawa natin, dapat malinaw sa atin yun. Anything na ginagawa natin, dapat malinaw sa atin kung para sa natin ginagawa. Diba, na-imagine mo, Archer, sobrang galing niya daw, tapos wala naman palang target na tinatamaan. So, nai- so baliwala yun. Baliwala yun kapag gaganon. Alright? So, ako excited na ako explain sa inyo to. Excited na ako na i-share sa inyo to kasi nung nalaman ko po to, nung na-discover ko tong achievement system na to, naging malinaw sa akin na yayaman talaga ako sa negosyo. Yung kasi yun eh. Alam niyo po kung paano magsisimula yung pag-asenso at pagyaman mo dito. Kailangan maging malinaw sa utak mo. Kailangan maging malinaw sa isipan mo. So, nung nalaman ko na to, sabi ko, ay, ito lang pala. May dadaanan pala, may proseso. Anything na nakikita mo kung ano yung dadaanan, magiging posible. Isipin nyo imposible ba pumunta sa buwan? Imposible ba pumunta sa buwan? Pero may mga scientists na nag-imbento sila ng rocket, tapos meron silang
projection kung saan dadaan yung racket na yon, and then eventually nakapunta sila sa racket. Naiintindihan niyo yung sinasabi ko? Ganun siya. So, importante na makita nyo kung anong dadaanan natin. Okay? So, eto na. Simulan na natin. This is one of our part ng ating system is the Diamonds Achievement System. So, once na dumaan ka dito, you will perfectly understand kung ano yung mga mangyayari sa'yo. So, yung isang bagay, pag alam mo kung saan yung daan, nagiging posible. Tandaan niyo po yun na, ulitin ko. Pag alam mo yung daan, nagiging posible. For example, paano ba yumaman? Pag nalaman mo kung paano yumaman, nagiging posible sa'yo yung pagyaman. Kung bakit maraming tao, ulitin ko to, hindi nila ma-imagine yung buhay nila kasi hindi nila man nila alam kung paano nila dadaanan yon. So, step by step, tuturo ko sa inyo yung mga achievement na kailangan nyo maintindihan. Step by step, tuturo ko sa inyo ano ba yung mga dapat mong dinadaanan. Hanggang eventually, gigising ka isang araw, yung pangarap mong buhay, nasa harap mo na. Excited kayo doon? Yung pangarap mong kotse, nasa harap mo na. Yung pangarap mong bahay, nasa harap mo na. Yung pangarap mong travel, nasa harap mo na. Yun yung pinaka nakaka-excite. Pero saan nagsimula yon? Nagsimula yon sa pagdaan mo dito sa proseso ng achievement system. Kaya nga system. Ibig sabihin, merong step-by-step process na pag dinaanan mo, merong ending. Right? Naiintindihan niyo po yon? Kaya, let's hear it. Ito na, simulan natin. Ang unang gusto ko pong maintindihan ninyo is what we call the habit of winning. So before ko i-explain sa inyo lahat ng mga awards, before ko i-explain sa iyo lahat ng mga magiging achievement mo dito, I want you to understand this. Kailangan ma-develop sa atin yung habit of winning. Pag sinabi pong habit sa Tagalog, yan ay mga kinaugalian. Tama ba yung Tagalog ko? Mga nakaugalian, mga nakasanayan. O, yan ang ibig sabihin ng habit. Halimbawa, sino sa inyo ang pag nagsisintas ng sapatos, nanonood pa ng YouTube video? Paano ba magsintas ng sapatos? Panonoorin mo pa sa YouTube. O magpapaturo ka pa sa nanay mo. I'm sure, wala na sa atin nun. Lahat tayo marunong na magsintas ng sapatos kahit na nakapikit ka. Tama, mali. Bakit? Kasi naging parte na ng sistema mo. Habit mo na. Nagiging normal na sa'yo o automatic na sa'yo. So yun yung ibig sabihin ng habit, no? Ito yung mga bagay na automatic na. Now, even without thinking, ginagawa na natin. Okay? So even without thinking or conscious thinking, ginagawa natin. Nagiging habit na natin yan. So a lot of things sa buhay natin, pag tinignan mo yung 24 hours mo, pag tinignan mo yung 24 hours mo na, especially yung mga oras na gising ka, marami doon na bagay na ginagawa mo out of habit na lang, hindi mo na pinag-isipan. Sino ho sa inyo nagto-toothbrush bago maligo? O yung iba naman, naliligo muna bago mag-toothbrush. Yung iba, hindi talaga nagto-toothbrush. Yun ang malupit na habit. Di ba? So makikita mo, magkakaiba tayo. May mga taong toothbrush muna bago ligo. May mga ligo muna bago toothbrush. May mga nauuna, magsasabon bago mag-shampoo. Magsashampoo muna bago magsabon. Yan yung tinatawag natin na iba't ibang habit na na-form natin. So may mga habits po na hindi naman significant, no? Wala namang significant. So for example, nauna ka magsabon bago mag-shampoo. So hindi ka naman aasenso sa ganun o hindi ka naman mapapahamak sa ganun. Kumbaga, naging habit mo lang, ina-example ko lang. So mga significant habit, insignificant habit 'yon. Pero may mga bagay po na significant sa buhay natin na dapat maging habit natin. Which is ano 'yon? Ito nga yung isang example nun, yung habit of winning. So, lahat ng papasukin mo, dapat naka-mindset kang manalo. Lahat ng sisimulan mo, dapat naka-mindset kang manalo. Let me give you one perfect example. Maganda ba yung negosyong ginagawa natin? Yes or no? Malaki ba kita sa negosyong ginagawa natin? Yes or no? Bakit yung iba naka-off cam? Bakit yung iba nakahiga na sa kama nila? Kala ko ba malaking kitaan to? Bakit hindi ka seryoso?
'Di ba? Kung talagang willing ka matuto, dat nakaupo ka dyan. Kasi mamaya-maya, matutulog ka na. 'Di ba? Ba't yung iba naka-off cam sila? Hindi kayo available. So, isipin nyo maigi yun. 'Di ba? Yung pagpapahalaga na meron tayo, that's actually part of our habit. May mga tao na magulo sa bahay. May mga tao naman na masinop sa bahay. Again, habits yun. So, ito yung good news. Gusto niyo ba ng good news? Kung ikaw ay naka-form ng habit of losing, lagi kang talunan, lagi kang bigo, huwag kang mag-alala kasi yung habit po napapalitan. Napapalitan po yung habit. So, i-develop natin ngayon yung habit of winning. Kaya may mga tao na mapapansin niyo yan, umpisa pa lang, suko na agad. Nakakilala na kayo ng ganun tao, hindi pa nga kasali, anong sabi na kaagad? Nako, baka hindi ako umasenso dyan. Nako, baka hindi mag-workout sa akin yan. Nako, baka walang mangyari. Alam mo bakit ganun sila mag-isip? Kasi na-develop sa kanila yung habit of losing. Na maraming bagay silang pinasok sa buhay nila na natalo sila. Maraming bagay silang ginawa sa buhay nila na hindi nila napagtagumpayan. O di kaya, mas madalas, nag-quit sila. Remember number one secret to losing. Sikreto talaga no? Number one secret para mabigo ka sa buhay at hindi ka magwagi. Matuto ka mag-quit. Matuto ka mag-quit yan. Number one yung pagkabigo. So in the habit of winning, hindi option dito yung magko-quit ka. Hindi option dito yung salitang hindi mo kaya. Kasi the moment na sinabi mo na hindi mo kaya, good news, tama ka. Pero the moment na sinabi mong kaya mo, good news, tama ka rin. Sabi nga ni Napoleon Hill, what your mind can conceive, your body can achieve. Kung ano yung sinasabi mong tama at kaya mo sa isipan mo, mangyayari po yun. Pero, pag sinabi mong hindi mo kaya, pag sinabi mong ganito na lang ako, mangyayari rin yun. So, maniniwala ka na rin naman pala, doon ka na maniwala sa mas magandang pwedeng mangyari sa'yo. Yes or no? Yes? Right? So, we want to develop that habit of winning. Sabi ni Vince Lombardi, isa sa mga coach yan, winning is habit, unfortunately, so is losing. So, kung lagi ka na lang sawi, lagi ka na lang bigo, lagi na lang wala nangyayari sa'yo, palitan na natin yan. And ito yung good news. Sa at tulong po ng Diamonds Business Club, madidevelop sa iyo yung habit of winning. Na lahat ng magiging goal mo, mapapasayo. Alam niyo po yung utak ng tao, para po yung genie. Alam niyo po yung genie? Ang utak ng tao parang genie. Kung ano yung wini-wish mo, kung ano yung lagi mong iniisip, nagkakatotoo po yun. Kaya nga magiging maingat kayo kung ano yung nilalaman ng isipan mo. Pag iniisip mo lagi negative, huwag kang mag-alala, negative talaga buhay mo. Pag iniisip mo lagi na magiging talunan ka, congratulations, talunan ka talaga. Pero kung ikaw yung tipo ng tao na sinimulan mong baguhin yung pag-iisip mo, sinisimulan mo ng baguhin yung pananaw mo sa buhay, iniisip mo ngayon, kaya, positive, may mangyayari, may magandang future. Alam mo mangyayari? Mangyayari talaga yung mga bagay na iniisip mong mangyayari. So, napaka-powerful eh. Napaka-powerful ng isipan ng tao. So, kung ano yung sinasabi mo sa sarili mo, yun yung na-form niya. And, ito mga kapatid, yung pag-iisip po ng negative, habit din yan. So, kailangan yan yung unang-unang habit na ma-develop mo. Parang ganito, kung gusto mo daw yumaman, pag nakakita ka ng mahal, ito, pagka pupunta ka sa mall o di kaya sa labas, may nakita kang mamahaling bagay na gusto mo, ano yung sinasabi mo? Alam nyo, maraming tao ito sinasabi nila. Ang mahal naman, di ko kaya yan. Ang mahal naman, sayang, walang pusya. Na nakita ka ng mahal na t-shirt, ang mahal naman, sayang, walang pusya. Naghahanap ka na ng kulay na wala. So habit din yun, yung ganong klase ng pag-iisip. Hindi ko kaya, mahal. Pero alam nyo, kapag ka nagsisimula ka ng maging payaman,
Pag meron ka nakitang isang bagay na mahal, hindi mo na iniisip na, ang mahal naman, hindi ko kaya yan. Ang iniisip mo, paano ko kaya mabibili yan? Ano kayang gagawin ko para makuha ko yan? So, nakikita nyo, from impossible thinking to possibility thinking. Ulitin ko from impossible thinking to possibility thinking. So, yan yung isang paraan para maging maganda yung buhay natin at magkaroon tayo ng winning habit. Okay? So, let's head into our first portion ng awards natin. Ito po yung tinatawag natin na membership rank. Under membership rank, meron po tayong tatlong award. Sabi ko dito, to win big, you sometimes have to take big risks. Alam niyo po, isa sa mga pitfalls, isa sa mga dahilan kung bakit maraming tao ang hindi umaasenso is because they are afraid to take risk. Ulitin ko po why a lot of people, they don't succeed in life because they are afraid to take risk. Ayaw po nilang sumubok. Merong isang cliche na kasabihan na lagi nating naririnig pero totoo. Hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Maraming tao, ito Pilipino, ganito eh. Gusto ng malaking kita pero ayaw mamunan. Typical na Pinoy. Diba? Uy, gusto ko rin kumita. May puhunan. Ay, may puhunan. Gusto mo ba mag-start ng negosyo? Oo naman. O, ito yung puhunan. Ay, may puhunan. Gusto mo ba kumita ng malaki? Oo naman. Ito puhunan. Ay, may puhunan. Di ba? Nakakita ba kayo ng negosyong walang puhunan? Lahat ng negosyo may puhunan yan. Lahat. Kahit sabihin mo pang lawa yung puhunan mo. Pag namasahe ka sa jeep, namasahe ka sa tricycle, nakipag-meeting ka, lahat yun may gastos. So may puhunan ka pa rin. Pwede ba ibayad mo sa jeep laway? Suklihan ka ng plema. Hindi po pwede yun. So, ito mindset of the day. Pagdating dito sa taking big risks. Mindset of the day. Sulat niyo po ito Safety is the new risky. Safety is the new risky. Pag ikaw po yung tipo ng tao na hinahabol mo ay security, risky yung buhay mo. So a lot of people, kung bakit hindi sila umaasenso, because they are after dun sa salitang security. Okay na to, merong kinsenas katapusan. Okay na to, may siguradong trabaho. Okay na to, may security of tenure. Yung security of tenure, alam mo kung saan ka dadalhin nun? Sa 65 years old mo, tapos nandun ka pa rin sa parehas na trabaho mo habang buhay. Yun yung security of tenure. Kung sa tingin mo yun yung security para sa'yo, risky yung buhay mo. Kasi pag nag-retire ka, kulang pa yung pension mo para sa daily expenses mo. Tama, mali. 'Di ba? Maraming tao ganun mag-isip. Dito ako sigurado. Kinsenas katapusan. Kinsenas katapusan. Tapos hindi tumataas yung sweldo, tumaas, piso isang taon lang, 20 isang taon, di ba? Kinsenas katapusan. Kinsenas katapusan. Kinsenas katapusan. Pagising mo, katapusan mo na. Oh, yun yung punto. Kaya mga kapatid, huwag niyong habulin yung safety. Huwag niyo habulin yung secured, yung salitang security. Kakabulin niyo freedom. Yun kasi yun eh. Ano, mamili ka, secured ka o malaya ka. Right? Diba? So, in life, you have to take big risk para manalo ka rin ng malaki. The more chances of winning kapag ka more yung taya mo. Now, the good thing about this business, mamaya explain ko po sa inyo, is we only have a limited number of puhunan. Limitado yung puhunan natin. Pakinggan nyo ito maigi Wala pong negosyong ganito, ganito kaganda. Pag-isipan nyo ito maigi. Yung puhunan po natin dito sa negosyo natin, limited. Pagka Ruby ka,
you have your 5 to 9 accounts. So, ito yung unang award. Ito yung pinakaunang award. Sa lahat ng mga bago, yung less than 1 month, kunin mo to this month. Kunin mo to this month. Yung pagkakasali mo pa lang, mag-Ruby ka na kagad. Okay? So, kung kaya mo hire, mas maganda hire. Ang potential income po ng Ruby is 5 to 9 accounts. Itong 5 to 9 accounts mo, 2.2 million to 4 million pesos potential income monthly. Monthly po yan 2.2 million to 4 million potential monthly. Kaya natatawa ako kasi nung bago po ako, mainigay maigit, nakakatawa to. Nung bago ako, feeling ko niloloko ko nung nag-invite sa akin, which is yung uncle ko. Bakit? Kasi nung pinapaliwanag yung online business preview, that time po offline, pinapaliwanag nung speaker, sinabi niya, maximum potential income, 450,000 pesos per month. Naalala niyo po yun? Pinapaliwanag sa OBP natin yun eh. Di ba? Nakalagay, 10 pairs a day, 450,000 a month. So, ako nagtataka, bakit yung nag-testimony, kumikita ng 2 million, 3 million per month? Sabi ko, panloloko yung ginagawa ng mga tao dito. Kasi bakit? Ang sabi 450,000 tapos yung nagte-testimony nagte-3 million per month. Sabi ko, anong kalokohan yun? So parang, alam mo na, pagka ganun ka mag-isip, yung tuso ka mag-isip, lahat nakikita mo. So sabi ko, ba't ganun? 450,000 lang in-explain na. Yung pala, pagkasali ka na, meron pa palang i-explain sa'yo na step 2. Doon sa step 2, doon mamaintindihan gaano kasarap magkaroon ng Ruby Award, ng Emerald Award. So yung Emerald Award naman, 10 to 14 accounts. Meron kang potential income na 4.5 million to 6.3 million pesos per month. So yan pong award na yan, mga kapatid. Sobrang nakakabaliw yan. Alam nyo kung bakit? Kasi isang beses mo lang i-hit yan eh. Tapos lifetime mo ng pakikinabangan. And then of course, yung pinakauli natin dito sa membership rank is the diamond. Ito po yung 15 accounts. So isang tao can have a maximum potential income of 6.7 million pesos per month kapag naka 15 accounts ka. So ang 15 accounts natin, 9,998 yan. Multiply mo lang by 15. So kada isang account na idadagdag mo, 9,998 yon, parang nag-expand ka. Pero ito yung sinasabi ko nga kanina. Yung puhunan natin, hanggang dyan lang, mentor, gusto ko pa mag 20 accounts. Hindi na pwede. Gusto mo pangalan mo sa iba, pero ikaw, 15 lang sa'yo. Wala na. Hindi ka na pwedeng mamuhunan pa. So, tingnan nyo yung ginawa ng company natin Nilimitahan yung puhunan. Hanggang 15 ka lang. Hindi ka na pwedeng magdagdag. Hanggang dyan ka na lang. Pero alam mo yung 15 accounts mo, unlimited yung income niyan. Yun yung pinakamasarap na part. Let me share with you yung 15 accounts ko. Tingnan nyo to So ako po naka 15 accounts din. Kaya pangalan ko, Mark Christopher Dorado Melor. Meron ba sa inyong may calculator? Mag-calculator tayo para ma-appreciate nyo lang. Though yung topic ko hindi naman about multiple accounts, pero gusto ko lang ma-appreciate nyo na pag hinit mo tong award na to, ito yung future na nag-aantay sa'yo. Okay? So, tignan natin isa-isa. No, tignan natin isa-isa yung mga accounts ko. So, ito 312632144. Ito po yung main account ko. Yun, naka 15 yan. Tignan nyo tong total earnings na ito. Ayan. Sinoom in ko para makita nyo lahat. So, pangalan ko Mark Christopher Melor. Total earning nito is 9.5 million pesos. Kita? Dito na lang tayo Wag na tayo sa account summary para mabilis lang. Okay. Na-note nyo na. So, 9.5. Siguro mga apat na account pakita ko sa inyo. O ito, 313-186-134. Magkano to? 1.9. Magkano yung pinuhunan ko dyan ulit? 9,998 lang, di ba? Pero may 1.9 million na nakinita. So magkano na?
Fish account tayo ulit. Ito, 1.5 million. Yan. So, 1.5 million. Pwede nyo i-zoom in sa cellphone ninyo kung naliliitan pa rin kayo. Ito na yung sagad eh. Yan. So, 1.5 million. Yung pangalan ko ulit yan. Magkano na? Then, meron akong mga iba. Medyo maliit lang din to. Ito naman, 3.2 million. Ayan. So, 3.2 million. So, makikita nyo, isang apat na account yon. Ang neto na yan labas na yung tax tsaka GC dyan. So, merong 1.9, merong, basta yon na-note nyo naman eh. So, magkano yung total kasama yung huli? 16 million na. Apat na account pa lang yun. Kung grabe yun saktong-sakto talaga. 16,253,210. 16,253,210. Pwede na ba o pwedeng pwede? Apat na account pa lang yun. 20 plus million yan pag sinama mo na lahat. Ngayon, syempre, pagka nagsisimula ka sa business, hindi mo pa ma-appreciate. Hindi mo pa ma-appreciate. Kasi bago ka pa lang, namumuhunan ka pa eh. Sino ba nag-enjoy magtanim? 'Di ba? Wala namang nag-enjoy magtanim. Sabi nga sa kanta, magtanim ay di biro eh. Pero, pag anihan na, yan, maligaya na. So, tignan mo lang muna. Tanim lang ng tanim. Tanim lang ng tanim. Magtatanim ka muna. Kasi darating yung time, maybe next 6 months, next year, 2 years from now, 3 years from now, pag nagsimula ka ng humarvest, kumikita ka na ng 300 to 500,000 per month, masasabi mo, na buti na lang nag-Diamond Award ako. Di ba? Buti na lang nag-Diamond Award ako. So, yun yung isang bagay na ah, sabi, wow, mentor, grabe ang laki, milyones labas dyan. Ito nga ay malupit eh. Milyones yung kita pero yung nilabas hindi nga eh. Sabi niya kasi milyones daw yung labas. Labas ng income. Yung pumapasok na income sa atin, malaki. Pero yung puhunan natin, hindi. So, gusto ko ma-appreciate nyo yun. Limitado nga eh. Ito malupit na part. Di ba naka 15 accounts na ako? Mamumunan pa ba ako ng another 15 accounts? Bawal na ako magmuna ng bang 15 accounts. Hindi na po pwede. Sa Premiere pwede. So, another topic naman yun. Pero, hanggang 15 accounts lang. Di ba? So, yung Diamond Award, kinuha ko yan kailan pa. Nahit ko po yan matagal na. Pero hanggang ngayon pinakikinabangan ko. Bigyan kita ng isang comparison. Yung Diamond Award, pagka inisip mo maigi, makakabili ka na ng bagong motor eh. Siguro mga second hand na NMAX. Pwede ka na makabili niyan. 'Di ba? Pwede na. O kaya ano bang pwede mo mabili sa 150? Mga maraming perang pan-shopping na yan. O, pang down payment mo na yan sa property na maliit na bahay. Tapos mamantayan mo na lang. O ito imagine niyo. Yung bibilin mong motor, iPhone, no? Pang iPhone na yan. O iPhone. O kung ano man. 150K. Nung time na nag-i-start ako sa business, nung bago po ako sa business, marami akong kaibigan na nagsipagbilihan ng motor. O, ito yung malupit na tanong. Yung motor na meron ba sila na binili noon kesa i-business nila, kaya ba nilang ibenta ng 16 million? Sige, hindi nyo maigi. Kaya ba nilang ibenta ng 16 million ngayon? Right? Pero, yung hinit kong Diamond Award,
nag-produce sa akin sa apat na account na pinakita ko sa inyo kanina, 16.2 million. Uy, okay ba kayo dyan? So, na-imagine nyo? Na-imagine nyo ba? Si Catherine, nakita ko kanina eh. Nag-comment siya, bago lang daw siya. Na-imagine mo, Catherine, 5 years from now, may 10 million ka. Si MG, 5 years from now, may 10 million ka. Pwede, pwede, pwede. Diba? So parang, ang hirap pa imagine eh. Ha, ako, 10 million? Kwento mo sa pagong. Di ba? Parang, parang ganun yan eh. Hindi pa nagsisink in sa'yo. Pero wag kang mag-alala. Magsisink in at magsisink in din yan. Marirealize mo na, oy, okay pala yan. Di ba? So, ang lupit, malupit yung award na to. Malupit yung award na to. So, i-hit nyo, itodo nyo, diamonds. Mag-diamonds kayo. Mag-diamond rank kayo. Kasi the moment na natapos nyo na yan, wala na kayo ibang iisipin, kundi yung susunod na, which is yung ladder to success. Here sa ladder to success, meron tayong mga steps. Meron tayong mga steps. Okay? Na itong mga steps na to, meron tong anim na baitang o anim na palapag. Na pag inakyat mo, yung pinakatok-tok Millionaires Club. Okay, ulitin ko meron tong anim na palapag, pag inakyat mo, yung pinakatok-tok Millionaires Club. Sino dito gusto maging milyonaryo? Sino gusto kumita ng milyon? Lahat naman siguro, di ba? Kaya nga tayo pinagsama-sama dito eh. Kaya tayo nasa Diamonds eh. Ayan, si Jack, sabi niyo, Jack Jimenez, present daw. The rest sa mga nagko-comment sa inyo. Kaya tayo nandito, kaya tayo pinagsama-sama dito para kumita ng milyon. So, paano ba maging Millionaires Club? Paano ba kumita ng milyon? Simple lang po. No? Kailangan mo lang akyatin yung ladder to success. Kailangan mo mag-level up. Okay? So, ang tunay na pagle-level up, yung pagtaas ng status ng buhay mo. Okay? There's no such thing as level up ng hindi nag-aangat yung buhay mo, no? So, level up. When you step your game up, your life will level up. Ano ibig sabihin? The more daw na sineryoso mo yung business, the more na binigyan mo ng focus yung sarili mo, mas makikita mo yung sarili mo na mas gaganda yung buhay mo. So, excited na ba kayong gumanda yung buhay? Yes or no? Excited na? So, paano ba? Simulan natin sa ladder to success. Pinakauna dyan, Diamanten. Ito po yung pinaka-core foundation ng lahat ng awards. So, lahat ng awards, International Top Earner, Millionaires Club, Property Car Achiever, wala pong naging Property Car Achiever International Top Earner na hindi dumaan sa Diamanten. Shout out sa lahat ng mga Diamanten. Nandyan ba kayo? Mga batch 13? Kung alam nyo kung face to, nag-iingay na yung mga yan. Kasi pag naririnig pa lang nila yung salitang Diamanten, talagang excited na sila. Bakit po? Ang Diamanten, simple lang to. Simple lang to. Kailangan mo lang magkaroon ng 10 left and 10 right. So, yung account mo, di ba yung account mo, pag nagkaroon ng 10 left, nagkaroon ng 10 right, ma-awardan ka as Diamanten. Mentor, counted ba yung mga accounts ko? Yes. So, pagka nag-diamond ka, may 7 left, 7 right ka na agad nun. Malinaw? Basta ang titignan, yung account summary mo, meron 10 left, 10 right. Mentor second head ko yung nag-qualify, pwede rin. Ikaw pa rin naman yun. Pangalan mo pa rin yun. So, sa madaling sabi, nagkaroon ka ng 10 sa kaliwa, 10 sa kanan. Diamanten. By the name itself, Diamanten. Di ba? So, hindi naman sinabi diyang Diamant 7. Diamanten yung nakalagay dyan. So, kailangan 10 left, 10 right. Ano ngayon yung mga benefits? Alam nyo, sobrang baliw na baliw po ako dito sa award na to, sa Diamanten. In fact, isa to sa mga unang awards na talagang hinit ko. And sa sobrang seryoso ko, sa pag-hit ng Diamanten, alam nyo po kung ano yung nakuha ko? Saktong-sakto na 10 left, 10 right. So, nung na-hit ko po to,
ang account ko noon, saktong-saktong 10 left, 10 right. May papakita ko sa inyo. Sobrang galing to sa baul. Nakita ko lang. Ito po yung account summary ko na print out. Imagine niyo dati, no? Pag nagsasubmit po kami ng awarding, ng awardees, pinapaprint pa po namin yung account summary. Pinapaprint mo sa computer shop. Diba? So, yan yung unang-una ko. And Mark Christopher Dorado Melor. Nababasa nyo? Yan, no? Mark Christopher Dorado Melor. So, 312632144, yan yung account number. Yung nakita nyo kaninang may 9.5 million. Naalala nyo yan? Yung kaninang pinakita ko, ito yun. 312632144. Park Christopher Dorado Melor. Tingnan nyo kung ilan yung left and right na ito. 10 left, 10 right. Sa sobrang seryoso ko sa Diamanten, nag 10 left, 10 right ako. Sarado. Baka yung iba sa inyo, lagpas na yung kabila nyo. Ako po sarado, 10 sa kaliwa, 10 sa kanan. Ganun ko na hit yan. So imagine niyo dati ang total pairs count 10, ang total earnings ko $168. Naka-dollars yan dati. Currency, USD. So $168 yan. So more or less mga 5,000 lang. So imagine niyo yung 9.5 million na pinakita ko sa inyo kanina, nagsimula yun sa 10 left, 10 right din na pinakaunang award. Naiintindihan niyo ba? Huy, yan yun. Yun yung account na yun. 312632144. So yung dating may 10 left, 10 right, doon nagsimula. Tignan nyo i, i, count ipapaka-check ko sa inyo para makita nyo na ito yon. Alright. Tingnan nyo to. Dati dito pa nakalagay sa baba eh. Yung placement ID ko, 911-28160. Tama? Yan. So, 911-28160. Yun yung placement ID. O, ito yung placement ID ko ngayon. Placement ID. Ito na yung account ko ngayon. 911-28160. Parehas ba? Parehas? Parehas na account? Putol kasi yung picture eh. Yung account number ko, 312632144. Ito, yung account number na ito, 312632144. Yung dulo na lang, yung 32144. So, parehas? Parehas? Oh. Ito, 10 left, 10 right. 10 left, 10 right. Oh, ito ngayon, tignan natin. From 10 left, 10 right, ilan na yung left and right ko ngayon? 8,461, 7,634. From 5,000 pesos na total income, itong isang account na to, kumita na ng 9.3 million. So, anong sinasabi ko? Anong pinapakita ko? Guys, huwag niyong minamaliit yung Diamanten. Diyan ako nagsimula. Kung meron sa lahat ng mga bago dito at sa lahat ng hindi pa Diamanten, huwag kang papayag na matatapos tong April na hindi ka nagja-Diamanten. Kailan mo pa gustong yumaman? Sa June, sa July, sa December, ngayon ka mag-Diamanten. Ngayon na, April. Huwag mo nang palalagpasin tong buwan na to nang hindi ka nagja-Diamanten. So sa lahat ng hindi pa Diamanten, mag-Diamanten ka na. Huwag niyo minamalit yan. Diyan ako nagsimula. O, ito mga benefits niyan. Number one, yung pairing bonus mo, magiging 1,500 per pair ka na. 1,500 pesos per pair from 11th pair onwards. Mga kapatid, holiday kanina, di ba? Sino yung mga pumasok during holiday? Di ba double pay? Kaya ang sipag mo pag holiday, double pay. So, yung unang pares natin, first to pair natin, yung first to pair natin, 500. 6 to 10, 1,000. 11 to infinity, 1,500. Oh, mula 500, may tanong ako sa inyo. Pag holiday, madodoble. So, 1,000. Pero, kailan nangyari sa trabaho mo, 3 times yung kinita mo? Alam mo, dito sa business natin, tapusin mo lang 10 pairs mo, magta-times 3 yung income mo. From 500, magiging 1,500 na. So, kung meron man kayong pinanggigigilan, dapat ito yun, diamanten. Okay ba tayo doon? Pangalawa,
Pag nag-Diamanten ka, meron ka pong free Diamanten pink polo shirt from your direct sponsor. So yung mga nagpasali po sa inyo, reregaluhan po nila kayo ng polo shirt. Yan po yung pinakamahal na polo shirt sa buong mundo. Bakit? 10 left, 10 right yan eh. Di ba? 200,000 po yan. Para magkaroon ka ng ganong polo shirt, 200,000 pesos po yan. 10 left, 10 right. Now, kidding aside, regalo po yan ng direct sponsor nyo. Ako, yan pangarap ko. Marami akong maregaluhan talaga ng Diamanten polo shirt. Ibig sabihin, marami akong direct na nag-Diamanten. Tama ba mga Project Quartet? Then, magkakaroon nga po ng access to exclusive Diamanten Skills Mastery Class with Mentor Val. So, mayroon pong exclusive na Diamanten Mastery Class. Pang Diamanten lang yun. Kumbaga kahit gusto mong matutunan nyo, kung hindi ka pa Diamanten, hindi ka pwede doon. Ito pa pinakamalupit na part. Pag Diamanten ka na, may privilege ka na to participate exclusive training for Diamanten graduates. So may mga exclusive training po para sa mga graduate ng Diamanten. Yung nakagraduate na ng Diamanten Skills Mastery Class, kamukha ng LMC. Yan. Yung Leadership Masterclass, pang-graduate po yan ng Diamanten Skills Mastery Class. So, ang daming benefit. Bukod sa doble, triple na yung kita mo, dahil natapos mo na yung 10 pairs mo, marami ka pang mga privileges na makakasama. Okay? Malinaw, malinaw. Excited ba kayo? Excited ba kayo? Ako talaga, kung bago ako, tapos naiintindihan ko yung pinapaliwanag dito ng Mentor MC, this week, Diamanten talaga ako eh. Hindi, totoo to, Diamanten talaga. Kung meron mang ipagmamalaki mo sa akin na mentor na hit ko na, yan. Pagmalaki nyo sa akin yung Diamanten. Sunod, Blue Diamond. Yung Blue Diamond, simple lang to. 30 left plus 30 right. So from your Diamanten, susunod na next na goal mo, maging 30 left, 30 right naman na yun. So paano yun? Anong technique doon? Magkaroon ka lang ng A and B na may Diamanten din. So yung A and B mo, di ba, may 10 left, 10 right ka na. Yung left and right mo, magkaroon lang siya ng 10 left, 10 right, Diamanten siya. Ikaw, Blue Diamond na. Nakita nyo, gaano kaganda yung negosyo na to? Tutulungan mo lang yung napasali mong A and B na mag-level up, na mag-Diamanten, tapos ikaw magiging Blue Diamond. Kumita na siya, kumita ka rin. Alam mo kung bakit hanggang ngayon sobrang baliw na baliw ako sa business na to? Kasi ito po yung negosyo na para kumita ka ng malaki, kailangan mong tumulong sa ibang tao. Gusto nyo makuha yung mga pangarap nyo? The fastest way to reach your dreams is to help others reach their dreams as well. Di ba? Namomroblema ka sa mga pangangailangan mo. Gusto mo kumita ng malaki. Isipin mo lang, sino kaya yung matutulungan ko magle-level up? Yan. So, Blue Diamond. Pag Blue Diamond ka, sige, tapusin ko na muna to. Yung Red Diamond, 50 left, 50 left, 50 right yan. Okay. So, typo lang to, typo. 50 left, 50 right. So, meron kang 50 left, 50 right. And then, Black Diamond, 100 left, 100 right. Ayan. So, yung Black Diamond, nag-develop ka lang ng isa sa left, isa sa right mo na Red Diamond. So, pag mayroon ka left tsaka right na Red Diamond, Black Diamond ka. Or basta may 100 pairs ka. Then, yung Crown Diamond naman, 300 left, 300 right. Then, after ng Crown Diamond, ang pinakahuli po, Millionaires Club na. So, kasunod na ng Crown Diamond, Billionaires Club ka na dyan. O, ngayon, ito yung maganda. Gusto niyo po ng good news. Pagka ikaw ay magsimula sa blue pag ikaw po ay blue, red, black. So depende po sa season. Ito pong tatlong ladder to success na to, tatlong position na to. Meron po yung mga privilege travel, saka privilege experiences. Nung nakaraan po, kung napapanood nyo, kung maaga kang pumasok ng Zoom, or pwede nyo makita sa YouTube, makikita nyo po na taon-taon nag-yacht party ang team natin. So, pinakauna po, Red Diamond nag-yacht party. Tapos ngayon, nag-Black Diamond. Tapos last year, nag-Red Diamond po ulit. In-open po sa mas marami. So, imagine mo yun, di ba? Makakasama ka sa yacht party dahil Red Diamond ka. Makaka-experience ka ng lifestyle of rich and famous.
Pagka naman Black Diamond ka na, of course, automatic qualified ka dun. So, ganun siya kaganda. Ngayon, unahan ko na kayo. Ready ba kayo? Ready kayo sa good news? Magsasabi na ako ng good news. Total, iyan naman yung role ko dito sa Diamonds eh. Tagasabi ng good news. Sa darating po na December, meron po tayong music festival. Sa December, meron tayong music festival. Nung nakaraang music festival natin, Tugs Tugs, di ba? Tugs, 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 di ba ganyan? Di ba? Di ba? Tugs, DJ. Naalala niyo ba yung DJ doon? Meron ba nakakamiss kay DJ? Yan. Ay, nako. Yung Team Charisma, nandyan ba yung Team Charisma? Nakakamiss kay DJ. Ngayon. Si Roque, talaga. Fight. This coming December, tentative everything's tentative na sinasabi ko. Pero gusto ko lang kayong ma-excite. Kung nung nakaraang December, ang music festival natin ay tugs. Etong darating na music festival ng Diamond sa December, etong 2024, tugstugan naman. Ha? Tugstugan. Banda rito, banda roon ang mangyayari dyan. Kakaibang music. Talaga, malupit yung ating music festival. So, rock to the future, rock and roll to the world. Rock and roll to the world tayo dyan. So, okay, kaya importante na this year dapat mag-Black Diamond kayo. Huwag kayong papayag na hindi kayo magle-level up. Malinaw? Malinaw? O yung mga malalapit na mag-Blue Diamond dyan, meron po akong kilala, ang lapit na mag-Blue Diamond. Kailan mo pa hit yan? Next year pa, pagkatapos na yung music festival. Yung mga magre-red diamond dyan. Malapit na mag-red diamond, oh. Kailan ka pa magre-red? Kailan ka pa makakasakay sa yate? Alam mo, pag hindi ka nag-red diamond, alam mo masasabi mo? Yati. Hindi yate. Yati. So, kakaiba yung experience natin this year. Kaya ako excited ako. Sa mga mahilig dyan, sa mga rakrakan, gano'n. Yan yung mga experience natin na music festival. Again, everything is tentative. Baka pagalitan na naman ako ni Mentor Bal. Sasabihin niya sa akin, ano na naman yung mga pinagsasabi mo dyan? Lagot na naman ako. Ba't sinabi mo na naman? Wala naman akong binigay na detalye, di ba? Basta importante, mag-level up ka. Mag-rank up ka dyan. Okay, malinaw po. Yan yung ladder to success natin. Then, yung pangatlong segment ng ating achievement system are the prestigious awards. So, membership rank, ladder to success, and then prestigious awards. Sa prestigious awards, meron po tayong mindset na tinatawag. Ano yung mindset? Be like a diamond. Ano po ibig sabihin ng like a diamond? Shine bright like a diamond. Ibig sabihin po neto, you are precious and rare, not like a stone that is found everywhere. Kung bakit po mura ang graba? Kasi marami sa kalye. Bakit mura yung lupa? Kasi marami sa kalye. Pero bakit mahal yung diamante? Because precious and rare. So marami pong sumasali sa business. Do you agree? Maraming nag-join sa business. Maraming mga tao sumusubok sa business. Pero hindi lahat nagiging matagumpay. Alam niyo kung bakit? Kasi yung iba, ang kanilang mentality ay maging pangka. Alam niyo po yung pangka? Alam niyo yung pangka? Si Wendy siguro alam niya to. Alam mo yung pangka? Hindi mo alam. Ang mindset ng ibang tao, pangka. Anong pangkara? Hindi pangkara. Hindi pangkara. Yun. Pangkaran. Yan. So sinabi na ni Ken, yung mindset ng iba, pangkaraniwan lang. Pangkaraniwan. Extra income. So when you want, pag ikaw ay diamante and you want to make it big sa buhay mo, hindi dapat pangkaraniwan yung mindset mo. Hindi po pwedeng iniisip mo lang, okay na ako sa 5,000 per week. Okay na ako sa extra income. Okay na ako sa 3,000 na cheque per week. Okay nang kumita ng 1,000 per week. Hindi ba pwedeng ganun? Iniinsulto mo yung negosyo natin.
iniinsulto mo yung negosyo natin. You don't know the real value ng negosyo natin pag ganun ka mag-isip. Di ba? Ninenegosyo mo. Ay, sorry, iniinsulto mo yung negosyo natin. Meron akong ipapakita sa inyo na pagka kasi hindi mo alam yung value ng isang bagay, ang hirap piliin eh, no? Tama? So, for example, yung ikaw, yung sarili mo rin, bago ko ituloy yung mga awards, no? Bibigyan ko muna kayo ng mentality. May tatlong bagay po ako bakit hindi po umaasenso yung tao sa negosyong ginagawa natin. Number one, mababa yung pagpapahalaga sa sarili. Mababa yung pagpapahalaga sa sarili. Okay? So, what do I mean na mababa yung pagpapahalaga sa sarili? Bababa yung tingin niya sa sarili niya na ang tingin niya, hindi niya deserve yung mas magandang buhay. So, parang sasabihin mo sa akin, mentor, parang parang illogical naman yan. Meron bang taong ganyan mag-isip na hindi niya deserve yung mas magandang buhay? Actually, illogical man siya, pero maraming tao, ganun yung logic nila. Yung okay na to kesa wala. Yung makakarinig kayo ng mga tao ganito. Bakit ka magsusuot ng mahal na damit? Ba't ka bibili ng, di ba, ba't ka titira sa malaking bahay? Ba't ka bibili ng maraming kotse? Pwede namang isa lang. Pwede namang nga mag-commute lang eh. Kasi pag nag-commute ka, makakarating ka pa rin naman dun sa paroroonan mo. Di ba may mga ganyan tao mag-isip? Tama, mali. Nakakarinig kayo ng ganyan. Hindi mo kailangan ng malaking bahay. Hindi kayo magkikita. Alam mo yung ganong klaseng mga mentality. Kapritsyohan lang yan. Ba't ka magsusuot ng mamahaling damit? Kapritsyohan lang yan. Ba't ka bibili ng mamahaling sapatos? So maraming tao ganyan mag-isip. Alam niyo po kung bakit yung mga mayayaman nagsusuot sila ng mga mamahalin damit? It's because mahalaga yung sarili nila. Kung bakit sila kumakain ng healthy kasi mahalaga yung sarili nila. Kung bakit sila nagsusumikap para dumami yung pera, para makatira sa maayos na tahanan kasi mahalaga yung sarili nila. Nakukuha niyo yung logic. For example, ako po, lumaki po ako sa squatters area. Yung lugar po namin, ang daming tambay, ang daming adik, madaling araw na, ang dami pang nagiinuman. Do you really think na pangarap kong doon tumira para sa magiging anak ko? Siyempre hindi. Tama, kaya kahit papano, nangarap ako na someday sabi ko, aalis ako dito. Mahal ko yung lugar namin ha. Doon ako lumaki. Marami akong tropa doon, marami akong experiences na nagpamulat sa akin sa buhay. Kahit squatteran yung lugar namin na yun. Kaya lang, hindi ko i-risk yung mahal ko sa buhay na doon ko papatirain. Parang ano yun, yun yung hindi logical. Pero alam nyo, may mga tao sasabihin, dito na kami pinanganak, dito na rin kami mamamatay. Mga ganyan. Naririnig nyo yun? Di ba? Ganon sila mag-isip. May mga tao, pansinin nyo to, may mga tao na nag spray lang ng mamahaling pabango pag may special occasion. Pero pag pangkaraniwang araw, hindi. Meron pa nga mga pamilya eh. Yung mga magagandang plato, nakatago. Ipapakain. O ilalabas lang pag ipapakain si Mayor. Ano yun? Magpapakain sila si Mayor yung bisita. Di ba? Pag may bisita, nilalabas yung mga magagandang plato. Parang yung nanay mo. Ganyan yung nanay mo, di ba? Pero pag sila kumakain, yung mug, wala nang bali na yung handle, yung baso, galing sa noodles. Alam niyo yan? Yung cup noodles, ginagawang baso. Ganon kami dati. Pero meron kaming baso.
Kaya lang nakatago. Para kanino? Para sa bisita. So isipin mo yung pagpapahalaga na meron yung Pilipino. So, nakuha niya, sinisingit ko lang tong mindsetting na ganito para makuha niyo po kung paano mag-isip si Mentor MC, ah. 'Di ba? Sabi niya, yan po ang nanay ko, special lagi ang bisita namin. Ang tanong, kailan kayo naging special? Kaya nga maraming tao hindi umaasenso kasi nga, special yung ibang tao, sila hindi special. Mahalaga yung ibang tao, sila hindi mahalaga. So, ang unang dapat pinapahalagaan natin, sarili natin. Mahal mo ba sarili mo? O ito, gusto nyo ng real talk? Real talk tayo today, di ba? Nagkataon lang achievement system to, pero real talking ko kayo. Kung mahal mo yung sarili mo, ba't wala ka aircon? Pakainit ah. Di ba? Akala ko ba mahal mo sarili mo? Ba't mo pa ka mainitan ka dyan? Oh, mentor, may aircon naman. Oo nga, pero hindi mo binubuksan. Bakit? Nagtitipid ka sa kuryente. Huwag kang magtipid. Galingan mo, umita ka ng malaki. Di ba? Huwag kang magtipid, mapuputulan ka rin. Bayaran mo na lang pag nakaluwag-luwag, di ba? Mahalaga, huwag kang magtipid. So, nagkakaintindihan. O, mahal mo sarili mo, di ba? Ba't yung almusal mo, noodles na naman? Kamusta mga kidney mo dyan? Ba't sardinas na naman? Kala ko ba mahal mo sarili mo? Mahal mo sarili mo, di ba? Ba't brief mo butas? Ba't brief mo no guard? Alam niyo yung no guard? O, may nakaka-relate ba? Tayo, hindi, alam niyo ito, yung mga lalaki kasi bira talaga bumili na underwear. Yun yung totoo. So, brief mo no guard. Alam niyo yung no guard? No garter, do. Wala nang garter. Bacon. Di ba? Bacon. Bacon na yung garter. Di ba? O, ba't panty mo soen? Kala ko mahal mo sarili mo. Ba't panty mo soen? Tapos yung sticker ng soen nakadikit sa orokan mo. Tignan niyo yung mga orokan nyo ngayon. Di ba? May soen dyan. So, ang punto, kung ba't maraming hindi umaasenso is because hindi nila pinapahalagaan yung sarili nila. Tingin nila sa travel, gastos lang. Diba? Tingin nila sa kotse, luho lang. Tingin nila sa magandang bahay, kapritsyohan lang. So, kailangan mag-iba yung mentality mo. Diamond ka nga eh. Diamond ka. So, again, kagaya nga ng sinasabi ko, there's a lot of things in life, no? Na pag inintindi mo maigi, hindi, pag hindi mo alam yung value, yung pagpapahalaga, hindi mo rin maitatama yung mga choices mo sa buhay. Kahit, pangalawa, sa pagpapahalaga sa sarili. Pangalawa, pagpapahalaga sa negosyong ginagawa natin. Mababa masyado yung tingin sa uno. So, unang-una, dahil maliit yung puhunan, parang feeling nila small-time business din to. Kaya hindi nyo masyadong siniseryoso. Yung iba sa inyo, seryoso. Yung iba, maliit yung tingin sa business natin. Kaya hindi ko maasenso. Parang yung iba sa inyo, tingin dito, extra income lang. Tama naman, na extra income to. Pero kung itataas mo yung pagpapahalaga mo sa negosyong ginagawa natin, extraordinary income po ito. Meron bang extra income na 100,000 per month? Meron bang extra income na 300,000 per month? Meron bang extra income na 500,000 per month? Hello? Yun ba yung definition mo ng extra income? Yun ba yung definition mo ng extra income? 'Di ba? Kaya lang bakit hindi mo masyadong siniseryoso? Kasi nga baka mababa yung pagtingin mo. Okay? Baka mababa yung pagtingin mo sa business natin. Nagkakaintindihan po? Okay? So kailangan mataas yung pagtingin mo sa negosyo natin. Let me give you one perfect
example. Wait lang. Let me give you one perfect example ng sinasabi ko nga. Meron ako napanood na video. Gusto ko i-share sa inyo to. Okay? So ito yung pagpili sa buhay natin, ng choices natin sa buhay natin. Especially pag hindi mo alam yung value, okay? So let me share this video with you. Baka napanood nyo na rin to. You could stay at home with your very own giraffe. Really perfect, the giraffe. Would you like to have a look at him closer? You could go to Dubai. You could go to Dubai, or you could stay at home with your very own giraffe. So pinapapili, ang title netong show na to, What Would Your Kid Do? So pinapapili yung bata kung silang pamilya magpa-family trip papuntang Dubai or stuffed toy na giraffe. Okay? So tayo mga may edad na, obviously, anong pipiliin mo? Dubai o yung giraffe? Comment nga kayo dyan. Meron bang pipiliin dito yung giraffe? Siyempre, di ba, parang common sense. Panoorin natin. Really perfect, the giraffe. Would you like to have a look at him closer? Yes. Okay, let's have a little look. Here we go. All right. Where would he go in your house? In my bedroom. Pretty cute, isn't it? Pretty cute. Yeah. Bye-bye. Oh, God. No. Come back a sec, come back. I'm going to give you your options again. Okay, here we go. Giraffe. Let me just ask the question anyway, because if you think she drinks a lot of wine in bed now... Right. Would you like to go on a beautiful, sunny holiday to Dubai with a beach, and there's a ski slope there, a water park, there's a theme park, there's Legoland? Legoland. Yeah, Legoland is there. Oh, my God. This is what I'm asking you. Do you want to go on a beautiful family holiday, or would you like that giraffe in your bedroom at home? What do you think? Come on, Aurora. What do you fancy? I want the giraffe. Aurora has won a giraffe. Well done, get down. Come and bring it over here. There you go. Have you got a name for this giraffe? Why don't you call in Dubai so you can remind... I got her name. Oh, you've got a name? Go on then. Jason. Jason! What Okay, sa napanood nyo. Di ba? So, syempre yung bata, sa kanya valuable yung giraffe eh. Kasi it will give her yung happiness pagdating sa toy. So what I'm trying to say is, marami tayong mga choices sa buhay natin. Ang natutunan ko dun sa video na yun, marami tayong mga choices sa buhay natin based on our value and understanding ng value ng bagay na yun. So, bakit hindi niya pinili yung Dubai? Unang-una, baka hindi alam ng bata kung saan yung Dubai. Kaya nga nung sinabi ng host na may Legoland, medyo nagkaroon siya ng idea, Legoland, siguro nakapunta na siya ng Legoland. So, di ba? Pero ang point, pinili niya pa rin at the end of the day yung giraffe. Alam niyo po, maraming ganyan. Maraming ganyan sa business natin. Binibigyan mo na ng pagkakataon, pumili ng magandang buhay, pinipili pa rin nila, giraffe. Di ba? So, meron tayong bagong meaning sa giraffe, no? Sa ganun siya. Kaya nga, ang mindset, ang tinuturo ko nga sa inyo ngayon is,
kailangan be like a diamond, precious and rare, not like a stone that is found everywhere. So, dapat may value ka, may pagpapahalaga ka sa sarili mo. Okay? So, ano yung mga awards natin? Consumers Club. So, nare-recognize natin yan on the list. Sino yung mga nakapag-rank up. Tapos, top seller. So, ito pong Consumers Club, hindi to award, honestly. Parang hindi man siya award-award. Recognition lang siya para dun sa mga nakapag-rank up. Ang award kasi is yung sa company. Okay? Yung sa company. Requirement, etong Consumers Club, buwan-buwan, dapat Consumers Club ka for 6 months para tamaan mo yung award ng company. Malinaw po? Okay. Yung iba kasi, grabe may award ako. Anong award mo? Consumers Club. Hindi ka awardee ng Consumers Club. Ikaw ay parte ng Consumers Club. Ni-recognize lang natin. Para ma-monitor natin sino yung mga papasok sa company award, which is mamaya i-discuss ko sa inyo. Sunod, ito, dito na nagsisimula yung prestigious award natin, yung top seller. So, sa top seller natin, ito po yung pinakamaraming benta. So, paano po yung ginagawa? Nare-record po yan, kino-coordinate sa coach. And then yung top unilevel naman natin, ito po yung rebates mo sa unilevel income every end of the month. So, kada tapos ng buwan, nagre-reflect po yung unilevel natin. So, kung kayo po ay naka-rank up NUC, tapos may mga business partner din kayo nagpo-purchase ng products, makikita nyo po yung rebates ninyo every end of the month. So, makikita nyo siya first day of the next month. So, for example, ngayong April, bumili ka ng 62.5 or 2,500 pesos na halaga ng product. Then may mga business partner ka bumibili rin. So may rebates yun. Makikita mo yun sa May 1. Kung magkano yung income mo sa Unilevel. Maring 200 pesos, 500 pesos, kung magkano man. Alam niyo kung ano lang yung isang nakakabaliw na part dyan sa Unilevel? Guys, yan po yung literal na wala ka ng ginagawa. Kumikita ka pa ng pera. Mentor, late naman ng Unilevel ko. Nyari, Unilevel mo, 300 pesos lang. O sige, sa SM Advantage Card, kailan ka mga 300 pesos? Di ba? Sige, intindihin nyo maigi. May Robinsons Reward Card ka. Kailan ka aabot ng 300 pesos doon, 500 pesos doon, o 1,000 pesos doon? Malupit, points pa yun. Yung points na yun, pambibili mo lang din sa SM o kaya sa Robinsons. Ito cash. Oo, na-expire pa yun. Ito pwede mo ipunin. So, yung Unilevel, maliit yan sa simula. Pero pag lumaki team mo, tas lahat kayo nag-rank up NUC, ang laki po ng Unilevel. So, ito po yung top 1 Unilevel natin for the month of April. Sasabihin ko na sa inyo, mape-preempt yung awarding natin sa Friday eh. Pero lang para ma-appreciate nyo, yung top 1 Unilevel earner natin, this coming Friday, ang kinita po sa Unilevel, 11,000. 11,000. Unilevel income lang yun 11,000. Kabaliw, di ba? Rebates lang yun. So malaking pera po yan. So average, may nagwa 1K, may nagwa 2K, may nagwa 5K, may nagwa 10K sa team natin na unilevel income. Kaya galingan natin. Gumamit tayo ng mga products. Rebates pa lang, bayad na kuryente, tubig, tsaka bahay mo. Pwede, di ba? Sunod, group effort. So every time na meron po tayong mga awarding, nire-recognize din po natin yung mga grupo. Okay, so ano po yung mga group effort na award? Quantity group. So yung quantity group, ito po yung team pride natin. Every Friday, ito po yung rule. Every Friday, pagkatapos po ng speaker, nung guest speaker natin o nung nag-topic sa atin, magbibilangan po tayo before tayo umuwi. So bibilangin lahat ng attendees both online and offline. Tapos ini-scorean po yun. Sa susunod na month, so within the month, may score po yun. Sa susunod na month, nare-recognize po yung quantity group. Sila po yung, ibig sabihin sila yung grupong pinakamarami sa under ng Diamonds. Then quality group. Ito po, simpleng-simple lang to. Maganda to. Pagtulungan nyo. Yung quality group, ito po yung grupong merong pinakamaraming Diamanten awardee sa loob ng isang buwan. So for example, nandyan yung iba't ibang mga grupo eh. Makikita nyo dyan. Explosion, Fire, Flames, USA, Sprout Victorious, Fellowships, Jones, Charisma, Universe, Eagles, G-Clan. So yan po yung mga iba't ibang grupo no na kasama po natin. And kung meron man ako hindi nabanggit, yun na yun.
Basta lahat ng Metamorphosis, Metals, mga ganyan. Yung mga Team MC. So quality group yan. Pinakamaraming diamanten. Okay, pinakamaraming diamanten. So pagka the more na marami kayong diamanten, the more na mataas yung chance yung manalo as quality group. And then of course, top leader. Ito po yung Black Diamond leader o yung head upline ng mga binanggit kong grupo, naglalaban-laban po sila sa merong pinakamaraming pay-ins. And then Dominators Group, ito po yung sub-team natin na ito po yung grupo na merong pinakamaraming pay-in. Pero merong requirement to, minimum of 30. Dapat ang pay-in ng isang team, 30 sa loob ng isang buwan para ma-awardan as Dominators Group. And then, meron tayong Best Director. Ang Best Director natin, starting April 2024, minimum of 5 directs to be recognized, to be awarded as one of the best director ng team. Mentor, unlimited ba yan o unlimited? Lahat ng makakalimang direct, may award po na Best Director. Tapos nirarank po yun. Nirarank po yun kung pang ilan ka. Okay? So minimum of 5 directs. Baka nasanay kayo na 4 directs, starting April, 5 directs po yan. And then, meron po tayong top earner. So, top earner po sa team. For our top earner, 25,000 po yung pumasok na income sa'yo. Then, irarank po yun. And then, ito na. Yung Best Director Grand Slam. So, pag ikaw po ay top 1 Best Director at 3 buwan na ikaw yung top 1 Best Director, ikaw po ay ma-awardan ng Grand Slam. So, pagka po ikaw ay naging Best Director Grand Slam, magkakaroon ka po ng pagkakataon na makadate po si Mentor MC and si Mentor Val. So, sa lahat, no, may gift kami sa inyo pagka nag-Grand Slam kayo. Dit si Dudong at si Inday. Kasama si Mentor MC at si Mentor Val. Gusto nyo ba yun? Kami, no? Kami naman, excited kami. Sino kaya yung mag-Grand Slam? So, sa history natin, sa Diamonds, meron 2 tao pa lang na nag-Grand Slam. Okay, na 3 buwan, sunod-sunod siya yung top 1. Maraming nag-top 1, iba-iba. Papalit-palit. Kaya lang yung Grand Slam, yan yung matindi. Okay? 3 months yan, ikaw yung top 1. Platinum Award. Ito po yung family account. Naka 45 accounts po kayo. Ibig sabihin, 3 Diamond Awardee sa pamilya ninyo. And then double platinum, 5 Diamond Awardee sa pamilya ninyo. So, pwede nyo po, mentor, pwede pala yun. Yes. So, kung naka 15 accounts ka na, sabi ko nga sa inyo, limitado yung puhunan natin, hanggang 15 accounts ka lang, pero you want to maximize pa yung income na pumapasok sa inyo, pwede mo pang isali yung family members mo. Or, best, kung talagang i-workout din nung family member mo. Okay? So, yun yung masayang part dyan. Family business nyo ginagawa. So, ito yung Uno International Awards. Ito na yung company awards. So, tapos na tayo sa Diamonds, ha. Punta na tayo dun sa malaking event natin, which is yung company awards natin. So, ang achievement year po ng Uno, nagsisimula ng April, natatapos ng March. Kaya nga mga kapatid, Happy New Year. Ay, Happy New Year po. Bagong simula na naman to ng achievement year natin. So, April. Month 1 po ito. Ito yung unang buwan sa buong taon ng Uno. April. Okay? So, matatapos yan, first semester, saka second semester. May 2 major event kasi tayo. So, yung major event natin, o yung big event natin, yung Uno Anniversary, April to March. So, isang buong taon po yun. Ano po yung mga awards na pang isang taon? Nandyan yung Millionaires Club, International Top Earner. So, yun po, pang isang taon yun. And then, meron tayong every 6 months yung sales rally natin. The rest ng mga awards, nandyan din. So, mapapansin nyo po, yung sales rally natin, wala pong Millionaires Club na award dyan. Kasi every anniversary lang ina-award yung Millionaires Club. So, ang cutoff naman yan, April to September. So, ibig sabihin, mga kapatid, yung mga naghahabol na mga company awards, eto na yung simula ng buwan ng paghahabol mo, yung April. Tandaan niyo po yun, nabanggit ko kanina yung rank up, di ba? Yung Consumers Club. So, importante na ngayong April, nakapag-Consumers Club ka. Bakit? So, ang unang award ng company, pinaka-foundation ng company is the Eagles Club. Eagles Club,
meron kang 25 pairs in one account. So, ganun lang kasimple yun. Sobrang dali lang. Then, consistent monthly rank up within the period. Ito yung sinasabi ko. Kailangan, for the next 6 months, April, May, June, July, August, September, next 6 months, dapat naka-rank up NUC ka ng 62.5. Okay? Minimum yon. Kung pag meron ka na miss out, kunyari, June na miss out mo, next cut-off ka na, next sem ka na ma-awardan ng company award. Then may na-complete na yung training mo sa company trainings yan. Ito online lang naman to, yung mga company trainings na to. Then one team. Yung one team po, meron kang 100 left, 100 right. So 100 pairs. Pero dapat, ang prerequisite po na ito, dapat Eagles Club ka. So, naiintindihan nyo to? Pag hindi ka na-awardan ng Eagles Club sa darating na sales rally sa November kasi hindi mo na hit ngayon, kahit na tamaan mo yung 100 pairs by anniversary next year, hindi ka pa rin ma-awardan as one thing. Eagles Club yung i-award sa'yo. Prerequisite po ito. Kailangan Eagles Club ka muna bago ka ma-awardan ng one team. Malinaw po? So, hindi po pwedeng dumiretso ng one team. Halimbawa, this sem, 6 months pa yan eh. Ang nangyari, more than 100 left, 100 right ka. Kahit na na-hit mo na yung 100 left, 100 right this sem, Eagles Club pa rin yung una mong award na tatanggapin. Malinaw po yun? Kaya importante na pwedeng gawin yung strategy yun. I-hit ko na nga ngayong April, May hanggang September yung 100 pairs para diretso na ako one team. Pero again, ang tatanggapin mo, Eagles Club. Tapos next sem, formality na lang, one team ka na. Then, meron tayong Fast and Furious. So, yung Fast and Furious, magkaroon ka ng 50 pairs in one account, consistent monthly rank up within the period. Pero, anong kinaiba na ito? Diba, Eagles Club, 25 pairs. Yung one team, 100 pairs. Ito, 50. Pero bakit mas prestigious tong award na tong Fast and Furious? Itong FNF, kung tawagin. Kasi, ito po yung meron deadline. Ito lamang po yung award na merong deadline. 5 months mula nung ikaw ay sumali, dapat kumita ka ng 50 pairs or meron ka accumulated income na 50,000 pesos. So, after mo, sa 5 months mo, hindi mo to tinamaan, hindi mo na to kailanman tatamaan. So, yung first 5 months lang. Pero huwag kang malungkot. Meron tayong Too Fast, Too Furious. Ito naman, sa Too Fast, Too Furious, pwedeng 100 na pay-ins under ng isang line mo o pwede rin 50 pairs. Pero, 6 months naman to na naka-rank up ka within the period. So, Too Fast, Too Furious. Yan yung katumbas ng Fast and the Furious. Pero, iba pa rin yun kasi unang 5 buwan ng business mo yun eh. So, imagine ninyo, dami pong na-awardan ng Fast and the Furious. Kaya, yung mga iba sinasabi nila, pagbago. Ito kasi mentality ng iba eh. Pagbago, hindi pa daw kikita ng malaki. Sino nagsabi sa'yo? Kaya nga may Fast and Furious Award kasi maraming bago kumikita ng malaki. Uulitin ko yun ha. Kaya nga may Fast and Furious Award kasi maraming bago ang kumikita ng malaki. So, depende yan sa tao. Hatawin natin. Eat natin. And then of course, Millionaires Club. Pwede ba natin palakpakan yung mga Millionaires Club ng team natin? You know, sila po yung mga kumita ng million. Ito po yung last year na nag-Millionaires Club. Some of them, this year pa lang marirecognize sa company. Kasi sabi ko nga sa inyo, once a year lang mag-recognize yung company. Sino dito yung mga susunod na Millionaires Club? Taas ang kamay. Yun, no? Yung hindi nagtataas ng kamay, kailanman hindi ka kikita ng milyon. Tinatakot eh. Joke lang. Joke lang. Millionaires Club, gusto natin yan. Tama? Yung ultimate goal natin. And then of course, Car Achiever. Car Achiever. Okay ba tayo dyan? Car Achiever. Sino dito magkakakotse? Taas ang kamay! Siyempre, kung may Car Achiever, may Property Achiever din. Yung mga Property Achiever natin. Sino po dito mga makakabili ng mga property ngayong taon na to? Dami yan. Amen. Okay, so nare-recognize po yan. And of course, the most
most prestigious award of all time is the International Top Earner. So yung International Top Earner po, hindi po namin alam kung paano ka papasok dito. So yung International Top Earner, hindi po to hindi po namin alam kung paano po papasok dito, no? What do I mean? Kasi base po to sa ranking. In short, sa libo-libong sa libo-libong tao na nag-uuno, kailangan pumasok ka dun sa 100 ng pinakamalaking kinita within 6 months or 1 year. So this coming awarding, yan po yun, no? I-recognize po yung mga international top earner. So hindi namin alam, literal. Pwede kasing 100,000 kinita mo buwan-buwan, pero top 100 ka lang. Nakuha mo siya? So walang, hindi di kahon. Ito yung international award, ito yung hindi di kahon na award. Kaya ang goal mo dito, lakihan talaga yung income buwan-buwan. Lakihan talaga yung income buwan-buwan. Okay ba tayo doon? Now, para matulungan namin kayo, meron tayong team and company awards, okay? Comparison. Para madalian ka lang sundan. So tandaan nyo to, ang pinagkaiba ng team award tsaka ng company award is the 62.5 NUC. Kaya pag sinasabi sa inyo na mag-rank up NUC ka, ibig sabihin nun, isa sa mga goal ng coach mo o ng upline mo ay ma-awardan ka sa event ng company. Malinaw po yun? Yun yung difference. Kumbaga, mentor MC, required ba mag-maintenance dyan? Hindi. Kahit hindi ka mag-maintain o bumili ng products on a monthly basis, hindi mawawala yung account mo. Nandyan pa rin. Kaya lang tayo nagpo-push na mag-rank up NUC buwan-buwan. It's because of the company awards. Malinaw po tayo doon. And of course, yung rebates mo, di ba? Kikita ka sa level mo pag nag-rank up NUC ka. So, para hindi kayo mahirapan, tignan nyo na lang yung Diamond Award natin sa uluhin nyo. Yung Diamante, Blue, Red, and Black Diamond. Kasi pag tinamaan mo yan, yan na yun. Pag Blue Diamond ka, Eagles Club ka nun. Pag Red Diamond ka, Fast and Furious ka. Kaya lang within 5 months yun. Black Diamond, one team ka. Ang pinagkaiba, nag-rank up NUC ka ng 62.511. Kaya imo-monitor po kayo ng inyong mga coach. Sa lahat po na nandito, makinig po kayo. Imo-monitor po kayo ng mga coach ninyo. Imo-monitor po kayo ng mga team leader ninyo kung ano po yung progress ninyo. Okay. So, yung mga tao ganito mag-isip. Mentor MC, tsaka na ako mag-rank up NUC kapag na-hit ko na yung 25 left, 25 right. Hindi pa naman ako hindi pa naman ako Eagles Club ngayon. Okay. So, kung April, natapos yung April, Diamanten ka pa lang. 10 left, 10 right. Hindi ka nag-rank up. Pagdating po ng May, biglang lumakas yung team mo. Hindi mo malaman eh. Biglang may nag-pay-in sa yung marami. Na-hit mo yung 25 left, 25 right. Nag-blue diamond ka, nag-30 left, 30 right ka. Sorry to say, pag na-miss out mo yung rank up NUC mo, next sem ka na. Bawi ka na lang next sem. Nakuha niyo po yun? Naiintindihan niyo? So, importante po na minomonitor din natin yung sarili natin. Ganun siya. So, there you have it, Diamonds. That is our achievement system. So, we still have around 20, maybe 20 to 30 minutes for our question and answer with regards to our topic. Any questions po, we will entertain pagdating po sa business natin. Okay? So maraming salamat po. Binabalik ko na ang spotlight sa ating host. Thank you so much, Mentor MC. Patay mo to.